Nung bata ako, hindi ako madalas mag-commute. Kasi yung pinapasukan naming paaralan, walking distance lang. Wala pa sigurong 3 minuto, nandun na ako. Kaya nung elementary at high school days ko, hindi ko masyado pinoproblema ang gumising ng maaga at pag-commute. Naalala ko pa nga, pinaparinggan kami ng mga teacher namin dati. Kung sino pa yung malalapit ang bahay, sila pa yung late. Aminado naman ako. Hindi ko nga alam kung ilan na nasayang kong 1/8 paper kakalista ng pangalan ko sa guardhouse. Yung baon ko nung elementary, nasa 3 pesos hanggang 5 pesos lang. Dahil sabi ng tatay ko, hindi naman kayo sumasakay ng jeep. Yan lang ang baon nyo. Doon na lang kayo sa bahay kumain. Okay lang naman sa akin kasi may nabibili pa naman ang 5 pesos na baon nung panahon namin. Ewan ko na lang ngayon, baka 2 fishball na lang mabili mo niyan. Minsan, umuwi kami ng probinsya. At dahil wala naman kaming sasakyan, sumasakay kami ng bus. At alam nyo ba, dito ko unang naranasan masuka, leche. Wala akong dalang plastic that time, kaya sa bintana ko, pinaglalabas yung pilos na kinain ko. Haha, ew. Speaking of nakakahilo, ayaw na ayaw nyo din ba yung amoy nung sinasabit nilang car refreshener? Yung hugis puno, hindi ko alam kung pampabango yun or pantaboy ng masasamang espiritu Kadalasan, makikita nyo ito pag sumasakay kayo sa harap ng pampublikong sasakyan. Comment lang kayo dyan guys kung same tayong nahihilo doon. Ayaw ko din kapag nagko-commute, kapag naninigarilyo yung driver. Leche, yung nakulong na lahat ng usok sa loob ng sasakyan tapos malalanghap mo pa. Hindi ba nila alam na mas delikado ang second-hand smoke? Meron naman mga responsable na driver na kapag may sasakay na, tinatapon nila yung sigarilyo nila. Mas okay yon, basta wag lang magstay sa loob yung usok ng sigarilyo dahil nakakainis minsan. Lumabas kang mabango sa bahay nyo tapos papasok kang amoy sigarilyo. Walang kwenta yung pagligo at paglagay-lagay mo ng pabango Nung nag-college na ako at marunong na ako pumunta ng town, dito na ako madalas mag-commute. Isang napansin ko sa amin kapag sumasakay ng jeep, ang ginagawa ng mga driver, iniipon nila yung mga taong naghihintay ng jeep. Kaya kahit gaano ka pa kaaga gumising, malilate ka pa rin kasi pag-aantayin ka ng driver. Ang ginagawa na nga ng ibang nakapila, talagang lalakarin na nila hanggang sa terminal. Yung jeep na mismo ang pinuntahan nila, hindi yung jeep yung pumunta sa kanila. Kaya swerte din nung mga nakatira malapit sa terminal. Yung iba naman, ang ginagawa nila, lalagpasan nila yung pila at bubuo sila ng bagong pila sa unahan para sila yung unang pick-upin ng jeep. Leche! Yung ibang driver, alam yung ginagawa nila, kaya nilalagpasan nila yung pila na yon at pupunta sila sa original na pila talaga ng jeep. Bleh! Buti nga sa inyo! Ayaw nyo pumila sa tamang pilaan Ayan tuloy, nilagpasan kayo ng jeep. Sus, parang hindi mo naman ginagawa yan dati. Shhh! Speaking of pila, eto yung nakakainis kapag rush hour. Sobrang haba ng pila. Kung gaano kahaba yung pila, ganun din dapat kahaba ang pasensya mo dito. Swerte mo kung may kakilala ka na nakapila na at alam nyong mag-bro code. Isang tinginan nyo lang sa isa't isa, pasisingitin ka na. Uy pre, pasingitin mo ako. Akong bahala pre, lapit ka lang dito. Grabe, haba ng pila. Kaya nga buti na una na ako pumila. Kung wala ka namang pasensya at nagmamadali ka dahil taing-tae ka na, may mga kolorum at taxi naman na humahakot ng mga pasahero. Yun lang, mas mahal ang pamasahe at unahan ang sakayan dito. Naalala ko nga, pati bus kumukuha ng pasahero sa pila ng jeep. Doon ako napaisip na sana bus na lang yung pampasada sa amin para mas madami ang may sakay. Nakakaawa kasi yung mga matatanda at mga pagod na sa trabaho. Yung oras sana na nakapila sila, magagamit nila para makapagpahinga. Naiinis ba kayo minsan sa konduktor? Yung magsasabi siya ng isa pa kahit na alanganin na makaupo. Isa pa, yung single dyan, pasok na! Potek yan, mapapailing ka na lang talaga Akala ata ng konduktor at driver magkakaparehas ang mga body size ng mga tao Naranasan ko nga yan yung ako na lang yung huling sasakay. Potek yan, kalahating pet ko na lang yung nakaupo. Tapos yung mga daliri ko na lang sa paa, yung nagiging grip ko para hindi ako mahulog. Dapat pagka ganun kalahati din yung bayad. May mga nakakasabayan ba kayong mga ganto sa jeep? Yung hirap ka na nga makaupo sa jeep dahil masikip, pasisikipin niya pa dahil nakabuka kayong dalawang legs niya. Leche, hindi naman mababawasan ang pagkalalaki mo kapag tiniklop mo yan. Hindi rin maiiwasan na may mga kasabayan kang mga lasing.
pakiabot nga tong bayad. Saan tong 20? Ano po? Naku, patay tayo dyan. Saan kaya to bababa? Okay lang sa akin makasabayan ng mga lasing. Matitiis ko yung amoy ng alak at ingay nila sa jeep. Pero yung magsusuka sila, nako, ibang usapan na yan. Naawa nga ako minsan sa mga driver kasi yung mga basurahan nila, minsan pinagsusukaan ng mga lasing. Dahil papunta na tayo sa digital world, naks, digital world, parang esikay lang Naimbento ang mga car booking app tulad ng Grab, Angkas at iba pa. Ang kagandahan ng car booking app ay hindi mo na kailangan mag-antay sa labas at magsisisigaw ng para. Hindi mo na rin kailangan makipagpatayan para lang sa taxi. Para kang may taga-sundo kapag gumagamit ka ng car booking app. Pero yun lang, medyo mapapamahal nga lang ang paggamit.